Sa game na ito ngayon, halos lagnatin naman si Christian David sa pagkakauntog kay Jonard Clarito at Jeff Carriazo. Umalma. Blackwater tayo laban sa Rain or Shine na Last of Painters. Bago mga mukha, makikita natin sa labang to ang import na si Aaron Fuller na pamilyar na sa atin. Tara dito tayo sa pangalawang game ng PBA 49 season. Unang quarter, pakitang gilas agad si Bradwin Ginto sa PBA at nakuha niyang pinakaunang basket, habang sa kabila, as expected, import ng Ross Aaron Fuller at samahan mo pa yan ng back-to-back 3-point play ni Santi Santillan. Lamang agad ng 3 ang Ross. Mas lumayo pa ang kalamangan ng Ross no nakakakumit na lagi ang Blackwater ng samot-saring turnovers kahit short minutes pa lang ang nilaro. 7 minutes ang natira, halatang nag-a-adjust pa ng todo ang Blackwater dito kaya hindi masyadong nakakabuhat ng opensa at panay substitute agad sila. Pati import ng Blackwater nangangapa habang si Adrian Nukum nice hyper shot para sa kanyang first 2 points. Lamang agad ng 7 points ang Ross plus Aaron Fuller. Pinalakas ang puwersa ng Ross sa kanyang aggressive 2-point and 1. Finally, Justin Chua nagpakilala na for 2. Sinundan pa yan ng good handling ng kanilang top pick na si Cedric Bearfield para sa kanyang first 2 points. Sinamahan pa yan ng kanyang first ever 3-point play. Biglang nakahabol ang Blackwater sa Ross. Nice block naman ang ginawa ni Kwek Koteye kay Keith Datu. Nabuhayan na po ang Blackwater dito. Natapos po ng mainit-init ang unang quarter natin, lamang pa rin ng Ross ng 4, 30-26. Second quarter, mas pinalevel upan ng Ross ang kanilang depensa. Tinulak pa ni Mamu ang Ross for back-to-back 2 points. Difficult shot naman ang ginawa ni Christian David dito. Sa 9 minutes ng ikalawang quarter, halos lagnatin si David sa pagkakauntog kay Clarito. Pero nakabawi naman siya sa kanyang jumper. Hopia nagpakilala na sa easy layup niya. Ang ganda naman ng step back 3 ni JD Tongkab dito at lamang na ng 2 puntos ang bossing. Nice drive naman ang hatid ng rookie na si Kaylan Chongson, may paaman pang foul pero binawian niya ng napaka-agresibo na si Bradwin Ginto plus 1 din. Samantala Santi Santillan left corner 3, lamang pa rin ng 4 ang Ross pero binawian niya ni veteran JV Casio for 3. Pero hindi nagpatinag dito si Kaylan Chongson na dumagdag ng 6 points sa team kaya kumakapal na ang kalamangan ng Ross dito at natapos po ang first half na may satisfying back-back ang score natin 59-50. Ikatlong quarter at ikaapat, sinubukan naman ni James Kwekoteye na habulin ng Ross at halos sa kanya nagmumula lahat ng puntos sa Blackwater buong third quarter. Pero dahil sa good rotation ng bench at first 5 players and in fact malaki pong bench points ng Ross mga quiz at sa palagay ko, yun ang nagpanalo sa Ross, habang sa kabila, Blackwater panay struggle pa rin at hanggang sa 3 minutes na lang natira sa ikaapat na quarter, inaalat pa rin at panay turnover ang Blackwater. Sinubukang humabol ng bossing sa Ross pero madali lang na ma-counter ang pagpe-pressure defense ng Blackwater sa Ross. Nakikita ko sa Ross magandang balasahan nila. Maganda din ang pagkakabobo ng chemistry, yung mga rookies nila umaambag. Yan ang mahiwaga na nagagawa ni Coach Yang sa Ross. Walang makakainom ng maraming Gatorade dahil lahat ma-exposure. Ginagawa nila lahat para sa team. Yan dapat kasing ginagawa lahat ng team. Walang mauupo para lahat din may kumpiyansa. Heads up para dito sa Ross dahil gumaganda na at consistent na rin ang kanilang nilalaro since last conference. Sana dumami pang mga ganitong team sa PBA, no? Sila na kaya dark horse sa PBA. Better luck next time pa rin para sa Blackwater.